Yun, so quick progress update tayo dito sa Ascal Minibot natin. Ito na siya, medyo mas pinalaki ko na konti and then mas pinahaba ko na. Reason for that was kasi dun sa original na design nung nag-share nung STL file niya was, it's okay, maliit siya, maganda siya, but if you're coming from sitting position and then nag-trot ka or nag-stand up yung Ascal Minibot mo, ano nangyayari? Bumabaliktad. So, hindi maganda. So, I thought may issue dun sa geometry kasi yun nga, ito magpo-push down itong servant ba, itong rear leg na yan, magpo-push down yan. And then, tataas to syempre, parang kulang yung gravity sa harapan. Hello, Ascal Minibot here from the future. What I meant there was weight, not gravity. So, yun lang, should be weight. Para ma-retain yung flatness nung katawan. So, ang nangyayari pag pinush down yan, tumbling na siya. So, I thought magandang pahabain yan para ma-remain yung bigat nung harap nung Ascal Minibot natin. So, ayun. So, ito na siya. And then, medyo wider siya ng konti kasi andito yung 2S battery natin. So, then, yung mga wires natin nakatack lang siya dyan. So, wala pang maisip na na taas nito. So, yung pinaka-body niya, yung pinaka-type. So, chassis pa lang. So, yan lang siya. Basic chassis. Base pa rin dun sa original na ginawa nung nag-share ng STL. Difference lang is mas wider and longer. And then, iba na rin yung paa. So, nilagyan ko ng konting design. Ganyan. And then, mas maganda to actually pag uli yung camera. So, break natin yung camera. Yan. So, maganda to pag ang gamit natin na filament is yung TPU or at least merong rubber dito. Pero since napaka-konti na nung gap, so whole leg would be better pag TPU to. So, ayan. Kasi ito, ano lang siya, PETG. So, medyo madulas. Ayan. So, ayan, try natin. Connect natin tong battery. Yun. So, as you can see, ayan, so improvement nung standing initial pose natin. So, medyo naka-inward yung leg, front legs, and then straight yung rear legs natin. The reason for that was, sinusubukan kong laruin yung trot, walk, gait, and gallop gaits natin. So, ano nangyayari sa trot and walk? So, hindi siya umaalis, nandiyan na siya. Mga ganun lang. Umaabante, bumabalik. Umaabante, umaatras. And then, I thought, i-adjust ko yung offset nung dalawang legs sa harapan. Kasi pwede natin i-adjust yung offset. So, dito lang. Yan. So, pwede natin i-adjust yung offset dyan. Yan. And then, yung front right, hind left, hind right. So, pwede mo i-adjust yung mga offsets niyan. Okay. Yan. So, ayun, nung ginawa ko, medyo tinalikod ko yung medyo inwards yung legs. Mas tumino yung niya, mas tumino yung lakad niya, yung trot and walk. And then sa gallop naman, yan, mas matino yung paggalop niya ngayon. Itong naka-outwards yung legs. So, try natin yun sa walk. Oh, nangyari. Centimeter lang. Okay. Yung joystick medyo nagka-issue. So, refresh lang natin. Connect. Ayan, okay. Yung joystick pala. Nagka-issue yung joystick. Hindi ko alam kung nangyari. Siguro na nag-rotate yung phone kanina. So, ayan. So, walking gait tayo ngayon. Ayan, much better na siya. So, atras. Forward. Okay. So, trot naman. Ang trot and walk, magkaiba yan. So, pag trot,
makita niyo yung ano, yung synchronization ng mga paa. So yung front right and back or hind left. So isa yung direction niya. Same with front left and rear right. Yan ang trot. So sa walk naman, and ganyan. So makikita niyo yung mga yan, merong sa YouTube videos, I think Disney yung gumawa nun. So andun yung mga iba't ibang klase ng walking style ng ano, ng pet. And i-share ko na lang yan. Ayan. So okay. Then sa gallop naman, so madulas kasi yung floor, and then itong pedge lang yung ano natin, wala siyang rubber, so talagang sa sobrang bilis ng paggallop hindi na siya lumilis. Kaya itong sa walk kanina dinadahan-dahan ko lang. And then yung sa auto, so combination siya ng walk and gallop, or magta-transition siya from walk and gallop. So walk siya, pag yung joystick mo, yung throttle mo, medyo mababa. And then smoothly magta-transition siya into gallop. So para siya talagang tumatakbo na aso, di ba? Ayan. Okay, so meron din tayo bagong pose. So yun yung fold. So pagka-fold natin, toink, ganun. So kung gusto mo na siyang itago, so magpo-fold siya. So doon pa rin yung mga sit natin, stretch. Okay, so balik natin yan. Now wave. Ayan, so wave siya. See. Ayan, so dapat ganyan, scrape. And then yung info, so pag sa info, ayan, upo siya. Ganyan. Tapos meron yung sa LCD natin, so andun yung current weather and current time and date na rin. So yun lang. Tayo natin. Kita nyo yung pagtayo niya. So from sit, ayan, so stretch siya. So ni-stretch niya yung front leg, so para madagdagan lang yung bigat sa harapan, para hindi siya mag-tumbling patalikod. So yun yung reason niya. So one more time, sit. Yeah, okay. So yan, a little bit of physics. Alam mo, dami alam sa physics but not okay. So and so behind all these gaits and poses and walks and stuff, so ang dami pa rin math na nangyayari dyan. So yung codes natin is heavily commented pa rin naman. So just in case you want to check it out soon, after I publish it, pwede yung basahin, mas maiintindihan nyo kasi pina-comment ko talaga. Pinadagdagan ko ng comment sa AI. So basically I don't use commenting, pina-comment ko lang yung methods and stuff, but hindi yung parang line by line or each block ng ano kino-comment niya. So naglalagay ako ng comment. So ayun, sabi ko kay AI, lagyan mo ng mga comments sa mga yan, and so on and so forth, right? So back to fold position kasi tatago na natin yan. So ang feature ni Ascal Minibot is to have some sort of an AI driven something else na you can command it to walk and or whatever you want to do with it. So it can probably do something more kasi yung math andyan na, yung solver, so andun na lahat. So you just have to feed it with the AI and siya na bahalang mag-execute ng mga commands na yan for you. So yan, pwede siya sigurong mag-jump if it can do that. I don't know, I think it can. I don't have the codes for that yet. Okay, so we don't have the codes for that yet, and then I think pwede. I think pwede kong dagdagan. Ayan, so yun lang. And then ano na lang din yung top, yung cover nito, so hindi ko alam kung magiging itsura pa.
Ginagawa ko lang siya sa SketchUp. So yun. Si ano naman, ang story naman ni Trade-off natin, yung Big Brother natin, yung pinakauna natin ginawa nun. Medyo mabigat talaga yung ano, yung components niya kasi 20 amps yun. So itong one-off natin, ito lang yun. 3 amps lang na DC to DC back. Yan, siya lang nagpa-power ng 4 servos natin. And then another 2 amps back. Yan, just to power the microcontroller. So ayan yung ESP-S3 Super Mini. So 2 cores yan. I use 2 cores kasi yun nga, para sa AI and para sa sa math. Yan. Ano pa nga ba? So possibly pwede rin natin lagyan ng sensor. So IR sensor para makita yung distance kung meron siyang mababangga. Medyo oldies na yung ano, yung parang sonar. So ayun, and then so probably I will be adding more sensor like yung touch, ganun. So pag tinouch mo siya, magkakaroon ng emotions, blah 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 and all that. And din na. I think we're good. Okay na ako sa gates natin, sa mga default gates and this. And next step na lang is talaga is yung takip and then yung other stuff. So balik tayo sa Big Brother niya, at babalikan ko yun soon kasi talagang kailangan ilipat yung mga components kasi yun nga 20 amps yung gamit nun and 3 DOF yun, so 12 servos ang gamit nun. So lahat yan powered by 20 amps. And then heavily rin siya sa math kasi andun yung inverse kinematics natin, yung disturbance, blah blah blah, nakalimutan ang pangalan ng ano yan, yung balancing natin. So kasi meron pa yung MPU 6050, so kahit galaw-galawin mo, naka-steady pa rin si Ascal bot. ang ano talaga dun, ang makulit talaga dun nung dine-develop ko siya, yung inverse kinematics. So ang daming math na nangyayari. And yan, basta babalikan natin yun. Medyo clunky na rin yung body niya kasi PLA lang din yun. Ito PETG. So PLA medyo hindi ganun ka sturdy yung plastic. So yan. And then yung mga servo natin, since ang gamit lang natin is hobby servo. So yan. Pag ginamitan ko siguro yun ng mas matino na servo, I think mas magiging solid pa siya. Although ito, mga servos natin are full metal. I think much better pa rin pag medyo medyo lumayo tayo ng konti sa hobby servo. So ayan. So dito sa kay Ascan Minibot, so hobby servo ang gamit natin dyan. So 9G yan, 9 grams. So I think itong top part na yan, sobrang gaan lang naman yan. So ayun guys, yun yung story ni Ascal Minibot, yung progress niya. So that's it. I think kailangan pa ng medyo improvement dito sa breakout board natin. Kasi pag kinakabitan ko ng USB, anong nangyayari? Nagkakaroon ng nagre-reboot yung ESP natin, yung microcontroller natin kasi kinukulang siya ng power dahil nangyayari ipa-power niya, di ba? So pagkakabit mo ng pagkakabit mo ng USB dito sa microcontroller, nangyayari, pa-power niya, lalagyan niya ng voltage tong dalawang capacitor natin. So parang kinukulang siya ng voltage itong microcontroller natin. So nagre-reboot siya until siguro ma-fill up itong dalawang capacitor niyan, tsaka pa lang siya magiging okay. So ayun, ito yung isang issue ko dito sa breakout board. So tama siya in a way na okay siya, pero mali siya kasi nalalagyan ng voltage itong caps pag okay na, tsaka palang magiging okay si microcontroller. So yun. So
I think siguro kailangan ng konting improvement dito. So yun, or probably tanggalin ko na, I don't know, or ilipat ko tong caps dito na lang before mag-back, I don't know. So POC na lang next time. Ayan guys, so thank you hanggang dito ay nanonood pa rin kayo sa progress ni Ascal Minibot. Alright, so next time ulit, bye bye.